Salamat, Jesus. Unang-una rin nagpapasalamat po ako kay Lord, kay Brad Willie, tsaka kay Brad Edwin, sa awa at ang pagaling ng aking asawa. Nawala na po yung kanyang masasakit sa katawan at nagkaboses na po. At medyo na igagalaw na po yung kanyang mga tuhod. Thank you, Lord. At sana po tuluyan na pong gumaling ang aking asawa sa tulong nila Brad Willie at saka si Brad Edwin. Thank you, Lord. Salamat po. Amen. Amen. Magandang umaga po sa lahat ng mga narito po sa ating Bible program. Ngayon pong linggo ng October 11, 2020. Ang inyo pong napanood ay video testimony ni Ate Hermy Malonzo. Dati po naming kapitbahay noong araw dyan po sa may Rio Vista, sa may Barangay Sabang. Si Ate Hermy po, nung mga bata kami, yan ang nanggugupit sa amin. Kaibigan po ng aming nanay, naging kapitbahay po namin. Kaya po sila pong mag-asawa, pati mga anak nila mga malalapit sa amin, mga kalaro namin. Nabalitaan ko po na yung asawa ng Ate Hermy, si Kuya Eddie Malonzo po ay nagkasakit at nahihirapan na pong makapagsalita. Nawala nga po boses tapos hindi makatayo, nawala ng lakas yung mga paa. Nung yun po ay mabalitaan ko, ako po mismo ay nagsabi na dadalawin ko at nang maipag-pray. Ayun po, pinuntahan po namin ng kapatid ko, Brother Edwin, noong September 20. No? Tapos naulit po uli nitong nakaraang Biyernes, October 9. Kaya dun po sa dalawang dalaw po namin na pinag-pray over po natin, nilay hands po natin, ayun po, ang maganda pong balita na ibinalita po sa atin ni Ate Hermy na yung kanyang mister ay malaki na po ang improvement at masayahin nga po ngayon. Nakita niyo po sa picture at nakangiti at yun nga pong kanyang boses na nawala ay nanumbalik na. Yun po ay gawa po ng Panginoong Hesus, yung pagpapagaling na yan. At hindi naman po si Brother Willie ang nagpagaling. Si Brother Willie ay instrumento, kasangkapan. Sa akin lang po dumadaloy po yung kapangyarihan ng pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo hanggang sa panahon nating ito. Ngayon pong umaga ay gusto na po nating umpisahan itong ating panibagong paksa na ipinag-anyaya ko po noong nakaraang Huwebes ng gabi. Meron po tayo ngayon na 28 dito po sa ating Facebook Live Bible Program. Kung pwede po ay i-share po natin itong ating Bible Program sa mga kaibigan natin, kakilala. Kung pwede rin po na gawin natin yung watch party para po sabay-sabay po tayo sa panonood at pakikinig. Yung mga nanggugulo rito umagang-umaga, siguro maglinis kayo ng tenga para sinabi ko nang si Jesus Christ ang nagpapagaling, siya ang may himala, tapos
you better clean your ears. Mura lang naman ang earbuds. Yung mga gusto pong istorbo sa ating Bible program. Ang linaw naman ang sinabi ni Brother Willie, si Jesus Christ ang nagpapagaling sa panahong ito. Ako po instrumento lang, tapos may papasok at makangantsaw. Masyadong itong mga desperado, itong mga ampalaya, yung mga bitter. Bakit? Wala kasi kay Sorianong ganun. Si Soriano nakakadisgrasya pa ng bata. Simpleng sakit ng tiyan na-disgrasya yung si Bryce. Sakit lang ng tiyan dahil pinainom ng gamot na imported. Galing pa raw ng France. Ayun, na-disgrasya niya yung bata. Tapos tayo naman ang ating ibinabalita sa mga tao, magandang balita na ang ating Panginoong Jesucristo hanggang ngayon ay nagpapagaling. Gumagawa ng mga himala, meron lamang pong kinakasangkapan na mga ordinaryong tao. Ganun kasi ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang kinasangkapan, ordinaryong mga tao, ang karamihan, kagaya ng mga mangingisda, sina Pedro, sina Juan. Tama po. May mga ampalaya talaga na hindi po matanggap na si Brother Willie ay instrumento ng Panginoon. At nakikita naman, ang pangangaral na ginagawa, may kalakip na mga pagpapagaling. May mga himala na nasasaksihan ng mga tao. Kasi ganoon naman talaga ang pangangaral na ginawa sa bagong tipan. Si Jesus Christ nangangaral, nagpapagaling. Mateo 4:23, 24, mababasa po yan. Ang mga apostol ng isinugo, nangaral, nagpagaling. Mateo 17:8. Yan ang pattern. Kahit naman hindi apostol, pag nangaral, may pagpapagaling din. Si Felipe, gawa 8:5 hanggang 7. Paano pa si Soriano sasagot sa akin yan? Umuulan ng mga talata sa Biblia na pinapawalan ko. Sabi ni Soriano, hanggang sa mga apostol lang yung mga pagpapagaling. Mga apostol lang ang pinagkalooban. Paano si Felipe? Hindi naman apostol yan. Yan nga diakono sa iglesia. Noong mangaral sa Samaria si Felipe, may pagpapagaling. Ngayon, sa panahon nating ito, ako po hindi naman ako apostol. Pero yung ginagawa ko, kagaya nung gawain ng mga apostol. Tama po ba? Pangangaral na may pagpapagaling. Ngayon, so much for that. Iniintay na po ng ating mga ng mga kasama itong ating ipinangakong paksa. Ang paksa po natin, kung saan napupunta ang lahat ng mga taong namatay na noon at ngayon ayon sa Biblia. Ang ating paksa, nababasa nyo naman po sa inyong mga screen, sa inyong mga monitor, kung saan napupunta ang lahat ng mga taong namatay na noon at ngayon ayon sa Biblia. Interesado po ba kayo sa paksa nating ito? Ito po'y paghahanda natin para po sa nalalapit na November 1, araw ng mga patay, na sa taong 2020 meron na pong ipinalabas na utos ang ating Presidente Rodrigo Roa Duterte na hindi po papayagan na sa November 1 na nakaugalian na po ng marami dito po sa Pilipinas na nag-iipon-ipon
nagpupunta ang milyon-milyong mga tao sa mga sementeryo. Ngayon po hindi pwede yan dahil iniiwasan po yung mass gathering ng mga tao para po doon sa pag-iwas po sa COVID-19. Kaya ang panawagan po ng gobyerno, yung mga gustong pumunta sa sementeryo, magpuntahan na ngayon pa lamang sa mga buwan na ito. Sa mga araw na ito, sa buwan ng Oktubre. At alam ko po, pagdating ng mga October 28, 29, 30, yan. But mahigpit na. Hindi na sila papayagan pa na makapasok. Dahil para nga po ma-control yung pagdagsa ng mga tao na magpupuntahan sa sementeryo. Yun po yung sinasabi po sa balita na yung mga may plano po na magpunta sa sementeryo, maglinis ng kanilang mga puntod, mga nicho, gawin ng mas maaga dahil hindi po papahintulutan ng ating gobyerno. Sarado po yung mga sementeryo sa November 1 na yan. Ngayon po, ang ating paksa ay tungkol po sa mga taong namatay na. Dito po ba sa mga nakikinig sa atin, kayo po ba ay mga namatayan na? Meron na po ba tayong mahal sa buhay na namatay na, pumanaw na, sumakabilang buhay na? Pwede po bang sumagot yung mga narito? 36 po ngayon, yung narito sa ating Facebook Live. Lahat po ba tayo ay meron ng mga namatay na mahal sa buhay? Ako po, yung aking ama't ina. Sila po ay matagal na panahong pumanaw. Kayo man din po siguro, kung meron po ba rito na mga kasama natin na hindi pa namatayan? Pwede po bang mahinga ng sagot yung mga narito? Meron po kasi akong nabasa nung araw, bata pa ako, libro, na merong isang bata na parang nagtatampo sa Diyos. Bakit daw nawalan siya ng kaniyang tatay? Hindi na raw niya nagisnan yung tatay niya. Para siyang nagtatampo sa Diyos. Ngayon, nung siya badaginip, sinabihan siya na hindi lang naman ikaw ang walang tatay. Sige kumatok ka sa bawat bahay sa inyong mga kapitbahay. Tanungin mo kung sila meron ding namatay sa kanila. Ayun, kaya yung bata, dahil yun ang panaginip niya, na kinausap siya ng Diyos na huwag ka magdamdam sa akin, hindi lang naman ikaw ang namatayan ng mahal sa buhay. Diyan mismo sa inyong community. Tanungin mo, katukin mo lahat ng kapitbahay mo dyan at tanungin mo kung sila meron na ring namatay na mahal sa buhay. Di yung bata, ganun nga ginawa niya, katok siya ng katok. Tanong siya para siyang nag-census. Nag-survey. Lahat naman ng bahay na kanyang kinatok, iisa sagot. Lahat sila ay meron ng namatay, pumanaw na mahal sa buhay. Ngayon, interesado po ba tayo na malaman naman natin sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos sa Biblia kung saan napupunta yung lahat ng mga taong namatay na noon at ngayon? Bakit? Kasi may mga paniniwala na pag namatay ang tao, may pinupuntahan. Pumupunta sa langit, pumupunta sa purgatorio, pumupunta naman sa impyerno. Hello! 44 po ang nasa Facebook Live po natin. Hindi po ba ganyan nga po yung alam ng marami na mayroon pang purgatorio? Ano yung purgatorio?
O, yan yung sangagan ng kaluluwa. Sinasangag dyan sa purgatorio yung mga namatay na hindi nakapagsisi sa kanilang mga kasalanan. Yung ating mga kasama, nakakasunod po ba kayo sa ating paksa ngayong umaga? Na yung mga kaluluwang nasa purgatorio, hahanguin yan doon. Para mahango, kailangan po ng pamisa, kailangan po ng ipapadasal mo. Tama po. O ngayon, gusto ko na pong ipagpauna, wala ho sa Biblia yung purgatorio. Wala po mababasa sa Biblia ng purgatorio. Buti pa nga po yung mga naglalarong bata noong araw po inabutan ko pa yun yung laro ng mga bata. Kaya lang ang kanta, langit, lupa, impyerno. Alam niyo po yung yung laro ng mga bata nung araw. Langit, lupa, impyerno. Noong bata kami, ang kante, suwagin, suwagin, 1, 2, 3. Merong ibang version. Langit, lupa, impyerno, saksak, puso, tulo ang dugo. Sabi ko, okay pa yon dahil totoo namang may langit, totoong may lupa, totoong may impyerno, pero walang purgatorio. Ngayon, tayo po ay mag-aral po ngayon ng mga salita ng Diyos sa Biblia. Alamin natin kung saan, pag sinasabi po yung, pag ginagamit natin yung tanong na saan, ang ating hinahanap po ay lugar o dako. Sa Biblia po, mayroon pong lugar o dako na kung saan doon napupunta ang lahat ng mga taong namatay na sa panahong nakaraan noon at sa panahon nating kasalukuyan ngayon. Interesado po ba itong 40 na ito na nasa ating Facebook Live Bible program? Sa YouTube pala, meron din po tayong 7 na kasama. Praise the Lord. 7 sa YouTube at 40 ngayon sa Facebook Live. Praise the Lord. Sige po, at i-share po natin to ng i-share. Sa ating ginagawang pag-share, mas marami po ang nag-share, mas marami po ang makikinabang dito po sa ating pinag-aaralang mga salita ng Diyos. Alamin natin sa ating paksa. Ito po'y series. Mahaba-haba po itong paksang ito at pwede pa pong umabot ng buwan ng Nobyembre. Kaya magtiyaga po tayo na antabayanan, tutukan itong series ng paksang ito. Ngayon, sa paksang ito, ang ating inaalam at aalamin yung lugar o dako kung saan napupunta ang lahat ng mga taong namatay na noon at ngayon. Ayon sa Biblia. Araw-araw po kasi may mga namamatay. Tama po. Hindi lamang po dito sa Pilipinas. Sa buong mundo, marami po ang mga namamatay. Ngayon, saan napupunta yung mga taong namatay na yan? Sa panahong nakaraan at sa panahong kasalukuyan. Yan ang ating paksa. At umpisahan ko na po ang ating paksa sa ganitong tanong. Alin sa tao ang nakararanas ng pisikal na kamatayan? Sa atin po bang mga tao, alin po dito ang nakakaranas po ng kamatayang pisikal? Bakit po ganyan ang ating tanong? Kasi ang tao po sa Biblia, ang ating kabuuan ay ito pong nasa unang Tesalonica 5:23. Basahin po natin.
at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo. Diyan po sa binasa nating talata, unang Tesalonica 5:23, meron po ditong mga binabanggit. Espiritu, kaluluwa, at katawan. Yan po ang kabuuan ng ating katauhan. Yung pagiging tao po natin, yan po pala ay tatlo po ang bumubuo niyan. Espiritu, kaluluwa, at katawan. Ngayon, yan po sa tatlong nabasa natin. Espiritu, kaluluwa, at katawan na siyang kabuuan ng tao. Alin po dyan ang nakakaranas ng pisikal na kamatayan? Si Balot Pateros, sumagot agad, katawan. O yung iba po, pwede ho bang kayo sumagot din kung sang-ayon po kayo dito po sa sagot ni Balot Pateros. Espiritu, kaluluwa, at katawan ng tao. O ngayon, alin po sa tatlo na yan ang mayroong kamatayang pisikal? Yung mga kasama natin, sige nga po, kung kayo po ay mayroong idea, kahit hindi ko pa binabasa sa Biblia, alin po sa tatlo ang mayroong nararanasang kamatayan na pisikal? Si Del Egate, katawan. Katawan. Ingatan ang inyong katawan. Katawan. Yun yung yata kanta ng Hagibis no? Hagibis ba yun? Ayan, katawan. Ngayon, tama naman po yung sinasagot ng ating mga kasama na ang nakakaranas po ng pisikal na kamatayan sa ating mga tao ay itong ating katawan. Basa, Mateo 10:28. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, tatapwat hindi nakakapatay sa kaluluwa. Ano po ang ating nabasa? Sabi ng Panginoong Hesus, huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, tatapwat hindi nakakapatay sa kaluluwa. Ayan, sa YouTube, sumasagot si Chris. Binggit, katawan. Tama po. Salamat po sa inyong sagot. Binasa ko na po sa Biblia, Mateo 10:28, ang nakakaranas po talaga ng pisikal na kamatayan ay ang katawan. Kasi itong katawan ng pisikal. Tama po. Yung katawan nating ito nga po yung nasusugatan. Yung katawan nating ito po ang tumatanda. Ito po yung nagkakasakit. Ito yung namamatay. Tama po ba? Ang katawan nating ito po yung mayroong kamatayan. Kasi nga, siya po yung nasusugatan, siya po yung nagkakasakit. Yan po yung tumatanda. Tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyong alaala, dahil minsan tayo'y nagkasama. Ayan. Yung mismong
tumatanda at lumilipas itong ating katawan. Humarap ka po sa salamin, makita mo lumipas na. Ano po? Noong kabataan mo lagu-lago ng buhok mo sa ulo Ngayon po ay nawalan Tama po. Nung araw kung ano-ano ang nilalagay na pamada sa buhok sa ulo. Noong ako po'y bata gel. Naglalagay po tayo ng gel. Nung mauso po yung gupit na spike ba yun? Spike. Yung nakatayo, nakatinghas lahat ng buhok, tulis-tulis. Ang biruan nga namin pag may bumagsak na butiki, patay. Dahil nga, ganun po Yun po yung ating mga kabataan noong araw. At iba po ang lakas. Iba ang sigla ng kabataan. Sabi ko nga sa inyo noong araw po nung ako'y bata, para po ako'y magising, mapabangon sa higaan, yung mga kapitbahay namin yung may daladalang bola ng basketball at i-dribble na po yun, iaaldag-aldag na po yun sa lupa. Ganun po kami tawagin nung araw pagka dadayo po kami ng larong basketball. Pag naman nakipag-basketball po kami, ang pustahan lang naman yelo. Yung isang piraso ng yelo, talaga namang talagang bakbakan ho talaga yun. Talagang marami ka ng aabuting siko nun. Sisikuhin ka ng kalaro mo, madadapa ka dyan. Ganun po talagang ganun ang lakas ng katawan ng isang kabataan pa nung panahon na yun yun ang pampasigla ko, yun po yung ako para mapabangon mo sa higaan, magising mo ko, i-dribble mo yung bola. At ako gigising na. Ngayon ako po ganito na edad ko. Pag nakakita po ako ng bola, ng basketball ngayon, nanlalata ka agad ako Nung minsan ako po naisip ako magpapawis dito sa malapit. Meron akong bola ng basketball di ako shoot. Mag-isa lang ako noon Kung may lumapit sa aking bata, mas mataas pa sa akin Sabi sa akin, kuya, naman ho tayo. Para ho, lalo kayong pawisan. Sabi ko rin sa bata, iho, ilang taong ka na ba? Kuya, 15 po ako. 15? Ako kakoy 46 na. Maawa ka naman sa akin. Natawa ko yung bata. Sabi ko, maawa ka naman kako sa akin. Ikaw pala kakoy, 15 anyos pa lang. Ako 46 na nung nakaraang taon po yun. Ako ho kasi aminado na paano ko lalaruin yung paano makikipagwanunuan dun sa 15 anyos anong mangyayari sa akin dun? Kaya sabi ko parang awa mo na ako. Ako na nakiusap dahil aminado naman po kasi yung isip, nandun pa yung sa isip ko na kaya pa pero yung katawan ng nagsasabi, wag mo na subukan. Yun po, mga magulang at mga kaibigan. Ewan ko kung kayo ganun din po ang inyong nararanasan na iba na po yung yung katawan natin ngayon. Iba na po yan, madali na po yung mapagod, madali nang manghina. Hindi kagaya po talaga noong ikaw po ay kabataan pa. O ngayon, ang katawan nating pisikal, sa Biblia, ito po ang mayroong kamatayan. Kaya lang, ang sabi, huwag tayong matakot sa pumapatay ng katawan. Hindi dapat matakot sa mga pumapatay ng katawan. Ang sinabihan po rito, yung mga alagad Mateo 10, yung mga sinugo ng mga alagad. Kasi, alam ng ating Panginoong Hesukristo na sa pangangaral po ng katotohanan,
Mayroon talaga magagalit. At pwede pong umabot sa ikaw patayin eh. Tama po. Tingnan niyo po si San Esteban. Si San Esteban, di ba siya po ay noong ipinapangaral niya ang ating Panginoong Jesucristo, nagalit sa kanya yung mga nakarinig ng pangangaral niya. Siya po ay pinatay Binato hanggang sa mamatay, si San Esteban. Pero si San Esteban po, hinarap po niya yung kamatayan na yun yung kamatayang pisikal. Hindi siya natakot. Tama po. Si Mr. Soriano, nako, eto si Mr. Soriano, wag ko kayo magagalit sa akin yung mga miyembro po ni Mr. Soriano, yung mga bago, hindi nyo po kasi, hindi nyo po kasi napakinggan si Mr. Soriano nung nasa Pilipinas pa siya. Ang Mr. Soriano inyo ngayong inabot, nasa Brazil na. Pero noong si Mr. Soriano, nung mga panahong nakaraan na siya nasa Pilipinas, ano ang sinasabi ni Mr. Soriano? Hindi ba? Meron pa siyang video niyan Brother Jacob Santos, na sa Luneta, magpapatawag siya ng kumbensyon. Ipunin lahat ng mga pastor. Tapos merong malaking sangkalan. Pipirma lahat ng mga pastor. At sabi ni Mr. Soriano, unang-una siyang pipirma na pagka napatunayang sinungaling at nandadaya, handa siyang paputol ng leeg. Tama po. Yan ang paghahamon ni Mr. Soriano nung araw. Sabi niya, ganun siya katapang. Siya raw ay, yung isa namang version niya, di lahat ng pastor nandyan na. Naku, magsusuot ako ng jacket na punong-puno ng dinamita. At sumabog na kaming lahat doon para maubos yung mga mandarayang mga pastor na yan. May video po niyan. Kung kaya pong i-provide ni Brother Jacob Santos, o kaya si Ka Michael Sandoval. Alam ko si Ka Michael, marami silang video. Meron silang compilation ng mga videos ni Mr. Soriano. Kung mapakinggan ako ni Ka Michael Sandoval, mailitaw yung sinasabi ko na paghahamon ni Mr. Soriano na handa siyang magsuot ng jacket na punong-puno ng dinamita. At sumabog na silang lahat na mga magkakasama ron. Tapos yun namang sangkalang malaki na sa Luneta, ang mapatunayan na sinungaling, mandaraye, putulan ng leeg. Ganon katapang si Mr. Soriano sa pagsasalita. Matapang lang sa salita si Soriano pero noong dumating na po yung panahon na siya kailangan magpatunay, eto na. Bakit hindi umuwi si Mr. Soriano sa Pilipinas? Ang dami niyang sinabing dahilan. Nung araw, hanggat si GMA ang presidente ng Pilipinas, hindi ako uuwi dyan. Yun ang sabi ni Mr. Soriano. Hanggat ang presidente si Gloria Macapagal Arroyo, hindi siya uuwi ng Pilipinas. Ano po nangyari? Bumaba sa pwesto si GMA 2010. Tama po ba? 2010. Humalili na si Pinoy from 2010 hanggang 2016. Ngayon po'y 2020 na. Malapit nang bumaba si Presidente Duterte. Paano yan? Si Mr. Soriano, nung araw, ang sinasabi niya, kasi si Presidente Gloria Macapagal Arroyo pa ang nakaupo niya sa Malacanang. Pag hindi na sa GMA yung presidente, saka ako uuwi. Ano po nangyari? Ilang presidente na po nagpalitan. Si Pangulong Noynoy Aquino, 2010 hanggang 2016. Ang Presidente Duterte, 2016 hanggang 2022. 2020 na. At ako po ay nababahala. Siguro kailangan paimbestigahan talaga ng Presidente Duterte itong grupo ni Mr. Soriano.
Abi, may video si Brother Jacob Santos na naipost. Si Mr. Soriano nag-o-offer ng tulong sa mga taong labas. Handa raw niyang suportahan kahit ipangutang niya para makatulong siya sa mga taong labas. Hello! Yung bang mga miyembro dyan hindi pa kayo nagigising, natatauhan? Ang sinasabi sa Biblia na dapat na suportahan ng mga Kristiyano ang gobyerno. Roma 13:1. 2, mababasa po na ang mga Kristiyano dapat maging katuwang ng pamahalaan. Dapat sinusuportahan natin ng gobyerno. Sinusunod natin yung mga batas ng pamahalaan. Tama po ba? Dapat law-abiding citizen ang mga Kristiyano. Si Mr. Soriano ngayon, nagpapahayag ng suporta para sa mga kumakalaban sa gobyerno. 51 na po itong nasa ating Facebook Live. Kaya dapat talagang matawagan din ng pansin ng mga authorities. Alam ko merong meron silang mga miyembrong pulis at sundalo dyan di ba? Bakit si Mr. Soriano nagpapahayag na siya handa niyang ipangutang para makasuporta siya sa mga kalaban ng pamahalaan? Diyan pa lang dapat mag-isip-isip na yung mga miyembro dyan. Bakit ganoon na baka nga pati resources ng iglesia gamitin ni Mr. Soriano para sumuporta sa mga kalaban ng gobyerno Ayan, salamat po dyan sa link na yan na pinagkakaloob sa atin. Kayo po mismo makapagpapatunay na yung sinasabi ko po ay may batayan. Hindi ako gumagawa rito ng kwento para si Mr. Soriano gawang ko ng kwento rito. May video, siya nagsasalita dyan. Nagpapahayag po siya na handa niyang ipangutang para makasuporta siya sa mga kaaway ng pamahalaan. Bakit tayo napunta dyan? Kasi sabi ni Mr. Soriano, matapang siya. O ngayong siya po ay kailangan na magpatunay, sabi niya, mga kapatid, kaya ako hindi umuuwi. Kasi sa airport pa lang, papatayin na ako. May nakahanda ng pumatay sa akin sa airport pa lang, mga kapatid. Ayoko naman ikang may mabuwis na buhay dahil sa akin. Nagsabi na ang aking mga security officers, na Brad Eli, ilalabang ka namin ng patayan. Di kami papayag na makuha ka nila. Kaya ako, ayoko kasing meron pang mamatay, magbuwis ng buhay dahil sa akin. Kaya hindi ako umuuwi kasi airport pa lang mga kapatid, papatay na nila ako. Ipapasalubong daw ako kay Amuraw. Yan ho ba yung matapang na lalaki? Sabi ko mabuti pa ka ako si dating senador Ninoy Aquino. Hindi siya pinapauwi ni Marcos. Sabi ni Marcos, Ninoy, wag ka munang umuwi. At meron kaming intel na may nagbabalak sa'yo ng masama. Ano ginawa ni Ninoy Aquino? Umuwi pa rin. Tama po. Umuwi pa rin. Kahit alam niya na siya pwedeng mapahamak, mapatay. Si Ninoy Aquino, yung pag-uwi niya, ang ipinakikipaglaban niya yung kanyang yung kanyang prinsipyo. At politika po yun. Sa larangan niyan, usapin niya ng politika. Tama po ba? Yung ating mga kasama, naintindihan niyo po ba ako? Yung ginawa ni Ninoy, yun dahil sa kanyang prinsipyo na politikal. Si Mr. Soriano, kung magpakilala, sugo ng Diyos, matapang na lalaki.
Mabuti pa si Andres sa kanya, no? Si Andres Bonifacio, atapang atao, aputula kamay, hindi atakbo. Aputula paa, hindi atakbo. Aputula atakbo atul. Mabuti pa si nung bata po ako, may ganung joke may ganung nadinig po ako na ginagamit po sa joke. Si Mr. Soriano noong dumating na po yung panahon na kailangan niyang patunayan kung talagang si matapang na lalaki, eto na, kaya daw hindi siya umuwi dahil daw merong papatay sa kanya sa airport pa lang. May sinabi si Jesus Christ, huwag kayong mga takot sa nagsisipatay ng katawan. Tatapat hindi nakakapatay sa kaluluwa. Kaya sa Biblia po maliwanag na sa ating mga tao, ang mayroong nararanasang kamatayang pisikal, ito pong ating katawan mismo. Itong ating katawang pisikal. Ano pong katunayan? Santiago 2:26. Tingnan niyo pong nakasulat. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Diyan po sinasabi naman sa atin na kapag ka po yung espiritu wala na po roon sa katawan, hiwalay na po yung espiritu sa katawan, ang katawan ay patay. Kaya dyan po sa mga talatang binasa natin, kumbinsido po ba ang lahat? Tayo pong mga magkakasama rito, 50 po yung nasa Facebook Live natin, na sa usapang pisikal na kamatayan, ang nakakaranas po ng pisikal na kamatayan, walang iba kundi ang ating pisikal na katawan. At kapag namatay na po yung katawang pisikal, yan po'y dapat na ilibing. Basahin natin ang Mateo 8:21-22. Ganito po naman ang nakasulat. Ang isa naman sa kanyang mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. May tinatawag po ang Panginoong Hesus para sumunod sa kanya. Ngayon, yung alagad na yon nagsabi na, Panginoon, nagpapaalam, tulutan mo muna akong makauwi. Humihingi ng permiso na siya'y payagang makauwi at mailibing ko ang aking ama. Namatay po yung kanyang tatay. Ano po sagot ng Panginoong Hesus? Tuloy natin sa 22. Tatapot sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Yan po naging sagot ng Panginoong Hesus. Doon po siya nagpapaalam sa kanya na gusto niyang makauwi para mailibing ang kanyang ama. Ang sagot ng Panginoong Hesus, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Ngayon, dito po sa sinabi ng Panginoong Hesus, meron tayong dapat na mapansin dito Meron po dito patay na ililibing. Tama po. Patay yan na pisikal. Ngayon, meron namang patay na maglilibing. Hello, yung ating mga kasama. Kayo po ba'y nakakasunod sa ating binabasang mga talata? Ang Panginoong Hesus, sa kanyang sinabi, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Yung patay na pisikal, ang kailangan po ay ililibing na yan Kasi, mabubulok po yan, tama po, mamamaho yan. Dapat po, yan ay mailibing na sa lupa. O pag hindi naman ililibing, ngayon cremation. Dahil po sa COVID-19, di po ba, yan ang direktiba. Pag namatay, ikinamatay COVID, cremation dapat.
kay Mario Colliantes, iba po ang espiritu sa kaluluwa at that's another topic. Kung gusto nyo pong mapakinggan yung topic na yan, pakibigay na lang yung link kay Mario Colliantes ni Brother Jacob Santos, yung aking paksa na espiritu, kaluluwa at katawan. Kasi ang topic ko po ngayon more on sa physical dahil ang tinatalakay ko po ay tungkol sa kamatayang physical. I hope maintindihan tayo ni Mario Colliantes. Ano po kasi madadivert ang aking topic pagka po may mga tanong na akin pong susundan. Yung iba lang mahina lang talaga umintindi, ayaw lang talaga siguro umintindi. Sinasabi ko na ang format ng Bible program, may paksayan. Hindi naman ito, free for all, na kung nasanay kayo kay Mr. Soriano na tanong, sagot, kapirasong sagot, yun nga nangyayari doon, kapirasong sagot, ang natutunan kapiraso na mali pa. Ayun, naintindihan ko po kay Mario Colliantes. Naintindihan ko po, kaya po ako nagsabi na yung iba, iniisip na hindi siguro alam ni Brother Willie yung sagot sa tanong. Dyan nga po ako nasanay nung araw na doon sa program ni Don Manolo Pabis. Ako po'y sumasagot sa mga tanong doon on the spot. O ngayon, dahil madalas ko pong nababanggit si Don Manolo Pabis sa programa na tanongin niyo si Don Manolo, buhay pa naman. Humingi kayo ng kopya ng aming broadcast nung araw. Nung isang araw ako po'y mayroong nag-share sa akin, si Don Manolo pala nasa UNTV na. Binigyan ng trabaho. Ano ibig sabihin nun? Kung si Don Manolo sinasabi ko na buhay pa naman si Don Manolo, tanungin nyo siya kung hindi totoo na kami magkasama nung araw sa radio program niya. Siguro nadinig. At nako, baka magsalita si Don Manolo at magbigay pa ng mga ebidensya. Bigyan ng trabaho yan. Kaya ako sabi ko, talaga nakamonitor itong mga ito sa ating broadcast, sa ating programa. Alam niyo na ang ibig ko sabihin? Bakit all of a sudden? All of a sudden, it was yours and mine. Ayun. Bakit bigla-bigla na bigla ako na-inform na si Don Manolo pala ay nalipat na ng stasyon. Ano na po yan? Walang katagang sabi sa marunong umintindi. Madali naman pong madali namang mabasa kung ano po ang mga pangyayari. Ngayon, bakit tayo napunta dyan? Dahil may nagtanong kanina. Sabi ko lang, may topic po akong natalakay dyan. Ayun, si Brother Jacob Santos, ayan, pinrovide na po niya, May 31, 2020, para kay Mario Colliantes. Yun nyo po panoorin. At makikita nyo po yung kaibahan ng espiritu at kaluluwa. Ngayon, sa atin pong binasang Mateo 8:21-22, maliwanag po na may patay na pisikal, ililibing sa lupa. Ngayon, meron namang patay na espiritual. Yun ang maglilibing. Ayan ang dapat nating maintindihan. Ngayon, yung iba ho kasi, kaya ko po yan binibigyan na po ngayon ng pagtalakay, naguguluhan dyan sa nabasa na yan. Paano yun? Ililibing ng patay ang sarili niyang patay. Di ba ikapatay na nga? Paano pang makakapaglibing? Kasi may patay dyan, spiritual. May patay dyan na physical. Ngayon, sa ating pagpapatuloy, ano ang kahulugan ng sinabi ni Kristo na ilibing ng patay ang sarili niyang patay?
Para po maunawaan natin yung tungkol sa patay na spiritual, patay na physical. O paano ba yon? O basahin natin. Unahin natin yung patay na spiritual, yung patay na maglilibing. Efeso 2:1. Ito po nakasulat. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ito po ang dating kalagayan ng mga Kristiyano sa Efeso. Nung sila hindi pa sumasampalataya kay Jesus Christ, hindi pa sila mga Kristiyano, ano kalagayan nila? Mga patay sila dahil sa pagsalangsang at dahil sa mga kasalanan. Ngayon, nung sila po'y sumampalataya kay Jesus Christ at mga Kristiyano na, ano nangyari? Kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ano ang dapat nating maunawaan dito? Ang tinatawag sa Biblia na patay na spiritual, sila po yung mga patay dahil sa kasalanan. Patay sila dahil sa kasalanan, kaya sila spiritually dead. Bagamat sila po'y buhay, physically, pero spiritually dead. Ang katunayan po, unang Timoteo 5 at 6. Ganito naman po nakasulat. Tatapwat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Yun pong mga tao na buyo sa kalayawan, yung mga bisyo, buyo sa pagbibisyo, alak, sugal, pambababae, ano po? Lahat ng klase ng bisyo, sabi po dyan, bagamat buhay ay patay. Physically buhay, pero spiritually siya po ay patay. Bagamat humihinga, kumikilos, dahil nabubuhay sa kasalanan, patay po iyon spiritually. Sa Biblia po kasi, may definisyon ang pagiging patay. May kahulugan po yung kamatayan sa Biblia, physically and spiritually. O basahin natin yung Santiago 2:26. Yung kamatayang physical, ano po ba yon? Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Sa Biblia po, pag ang espiritu ay humiwalay na sa katawan, yung katawan patay na po iyon. Kasi ang kamatayan sa Biblia, yung physical na kamatayan, ang kahulugan, pagkahiwalay, separation. Yung pagkahiwalay ng espiritu sa kaluluwa, ang resulta po, kamatayang physical. Ngayon, doon naman po sa kamatayang espiritual, ano naman po ang kahulugan po nun? Isaiah 59 at 2. Basahin po natin ang nakasulat. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya huwag makinig. Ayan, ang usapan naman po natin spiritual na kamatayan. Papaano po yung spiritual na kamatayan? Ang spiritual na kamatayan, yun po yung mga tao na hiwalay sa Diyos. Ba't sila nahiwalay sa Diyos? Dahil sa kanilang kasalanan. Nagkakaintindihan po ba tayo? Kaya sa Biblia, pagka ang usapan po ay kamatayan, ang definisyon isa lang. Spiritual, physical, na kamatayan, isa lang ang ibig sabihin. Ano po yun? Pagkahiwalay. Separation. Sa physical na kamatayan, hiwalay ang espiritu sa katawan. Patay yung katawan. Physically. Pag naman sa usapang espiritual, dahil sa kasalanan, hiwalay ka sa Diyos, patay ka spiritually. Amen. Pwede po bang mag-amen yung mga naintindihan, yung mga punto na yan, para ma-resolve po natin yung nabasa nating salita ni Jesus Christ
pabayaang ilibing ng patay ang sarili niyang patay. Yung patay na maglilibing, patay spiritually dahil sa kasalanan. Yung patay na ililibing, patay physically kasi wala na pong espiritu yung katawan nun. Wala nang buhay iyon. Amen! Sa Biblia po kasi, ang kahulugan ng kamatayan, physically and spiritually, separation. Ngayon, si Adan, noong si Adan ay sumuway sa utos ng Diyos, di po ba mayroong ipinagpaon na ang Diyos kay Adan? Tungkol po doon sa pinagbabawal na bunga na huwag niyang kakainin. Ano po ba ang babala ng Diyos kay Adan? Henesis 2:16-17. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Tatapot sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang, mamamatay ka. Yan ang warning ng Diyos kay Adan. Pagka yung bawal na bunga ay kinain niya, ano po sinabi ng Panginoong Diyos? Sa araw na ikaw ay kumain niyaon, walang pagsalang, mamamatay ka. Ngayon, nabasa po ito ng mga hindi naniniwala sa Diyos, hindi naniniwala sa Biblia. Sabi nila, kalokohan yan, hindi totoo yan. Sabi ike, sa araw na kumain si Adan ng bunga na ipinagbabawal, mamamatay siya. Bakit humaba pa ang buhay? Kung babasahin yung 5:5 ng Henesis, ito po yung paduda ng mga hindi naniniwala sa Biblia. At ang lahat na araw na ikinabuhay ni Adam ay 930 taon, 930 years. At siya'y namatay. Tingnan nyo kailan namatay si Adan? After 930 years. Samantalang ang sinabi ng Diyos kay Adan, sa araw na ikaw ay kumain, Adan, walang pagsalang, mamamatay ka. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos, hindi naniniwala sa Biblia, dito sila nagpupunte. Maniniwala ba tayo dyan sa Bibliang binabasa na yan? Mismong ang Diyos mali sa sinabi niya kay Adan. Namatay ba si Adan nung oras na siya kumain? Hindi! Dahil namatay si Adan sa edad na 930 years old. O ngayon, tayo pong mga nakakaunawa na ngayon ng mga nakasulat sa Biblia, pagdating sa usapang kamatayan, dalawang klase pala yan, spiritual na kamatayan at physical na kamatayan. Tanong ko po sa mga nakikinig, kung naintindihan na, si Adan, noong oras na siya kumain, nung ipinagbabawal na bunga, namatay po ba si Adan? Nung araw, nung oras na siya kumain ng bawal na bunga, namatay po ba si Adan? Kung naintindihan po tayo ng ating mga kasama dito po sa ating pinag-uusapan, ano po sagot ng ating mga kasama? Naranasan po ba agad ni Adan yung kamatayan nung siya po'y kumain, nung ipinagbabawal na bunga? Ano po sagot ng ating mga kasama? Namatay po ba si Adan nung araw na yon na siya kumain? Kung siya namatay, anong klaseng kamatayan ang naranasan agad ni Adan? Ayan, salamat po sa mga sumasagot. Spiritually. Yan, spiritual. Ayan. Namatay si Adan spiritually. Amen. Yung iba ho kasi ang nakita, yung physical na kamatayan. Yung physical na kamatayan, later yun, later.
Noong sumapit si Adan sa kanyang edad na 930, doon siya namatay physically. Pero yung kamatayang spiritually, nung araw na siya'y kumain, nung oras na yon, patay si Adan spiritually. Amen. Nagkakaintindihan po ba tayo? Kay Efren Peralta, namatay gradual. Kay Soriano po yan. Kay Soriano turo yan na si Adan, nung kumain, nag-umpisa na yung proseso ng kamatayon. Soriano po yun, yung ganoong turo. Ako po, ang gusto ko pong i-share sa mga narito, kaya totoo yung salita ng Diyos kay Adan at hindi dapat pagdudahan kasi dalawang klase ang kamatayan. Spiritual na kamatayan. Ano po yon? Dahil sa kasalanan, sa pagsuway. Mahihiwalay ka sa Diyos. Patay ka spiritually. Tama po. Ngayon, yung physical naman na kamatayan, yan po yung naranasan ni Adan after 930 years. Kaya, na-reconcile po ba natin, mga magulang at mga kaibigan, yung pinagdududahan ng iba na maniniwala ba tayo sa Diyos, sa Biblia? Yung sinabi niya kay Adan hindi naman totoo. Na sa araw na ikaw ay kumain, Adan, mamamatay ka. Hindi naman ikaw namatay Umabot pa nga ng 930 years old si Adan bago siya namatay physical death po yung binabanggit sa Henesis 5:5. Yung nasa Henesis 2:17, yun po yung spiritual na kamatayan na naranasan agad ni Adan at ng lahat ng mga anak ni Adan. Amen. Kaya nga lahat ng ipinanganak na nanggaling kay Adan, hiwalay sa Diyos Nagkakaintindihan po ba tayo? Yung mga kasama natin, lahat kasi tayo na kay Adan sa kanyang balakang nung siya po'y magkasala. Kaya lahat ng mga ipinanganak ni Adan, ni Eva, lahat sila hiwalay na sa Diyos. Walang relasyon, walang kaugnayan sa Diyos. Maliwanag po ba sa ating mga kasama? Kaya kailangan nga na may pagbabalik loob sa Panginoon, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, para yung naputol nating relasyon sa Panginoong Diyos dahil sa ginawa ni Adan, tayo po ay makabalik sa Panginoong Diyos. Kaya maliwanag po sa Biblia na mayroong kamatayang espiritual at yan po yung unang naranasan ni Adan. Yung physical death, yun po ay later part na po yun. Lahat ng tao na nabubuhay sa kasalanan sa panahong ito, bagamat buhay physically, patay spiritually. Ngayon, para ikaw ay mabuhay spiritually, kailangan mong sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo sapagkat sabi ng Panginoong Hesus, ako ang buhay. Tama po. Ang daan at ang katotohanan. Para ikaw po ay magkaroon ng buhay, kailangan natin si Jesus Christ. Amen. Sa pagsampalataya natin, doon tayo mabubuhay spiritually. Kaya si Abel, sa pananampalataya, mababasa, Hebreo 11:4. Dahil sa pananampalataya, si Abel, spiritually, buhay po siya. Tama po. Tama po ba? Nagkakaintindihan po ba? Lahat ng mga sumasampalataya, sila po ay nabuhay spiritually. Si Cain, hindi naman po sumasampalataya Kaya si Cain,
ano siya? Patay siya spiritually. Ayan ang dapat nating mapansin. Sa pagsampalataya natin kay Jesus Christ, tayo po magkakaroon po tayo ng buhay. Mabubuhay po tayo spiritually. Ngayon, ang ating gusto pang i-share sa ating mga kasama. Yang kamatayang pisikal, dito na po ako magfo-focus kasi klarado na po may kamatayang spiritual. Yung kamatayang pisikal, wala po yan sa original na plano ng Diyos. Hindi nilikha ng Diyos si Adan para po siya ay mamatay. Katunayan po, Roma 5:12. Basahin po natin. Ang kasalanan ay pumasok sa sanglibutan sa pamamagitan ng isang tao. Si Adan po yun. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Yun po yung sinasabi natin, na yung kamatayang pisikal, wala naman po yan sa original na plano ng Panginoong Diyos. Na nung likhain si Adan, siya po ay meron na agad kamatayan. Papaano lamang po nagkaroon ng kamatayang pisikal? Nagkaroon lamang po nung pumasok na yung kasalanan sa sanglibutan. Ang tao po kasi nilikha ng Diyos nung una, sa original na pagkakalikha, para ang tao po ay mabuhay magpakilanman. Naintindihan po ba natin yon? Yan talaga ang original na plano ng Diyos sa ating mga tao. Na tayo po dito sa lupa, mabuhay po tayo na magpakilanman. Kaya nga, nandyan yung bunga ng punong kahoy ng buhay dun sa halamanan. Kaso, itong si Adan, si Eva, ang ininteres kainin yung bunga na ipinagbabawal. Nagkakaintindihan po ba tayo? Literal na mga bunga yan dahil literal yung mga punong kahoy na nasa halamanan. Nandun yung punong kahoy ng buhay, nandun po yung bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ngayon, to cut the story short, para hindi na humaba, yung ipinagbabawal na bunga, yun ang kanilang kinain. Sa pagsuway na yon, sa kasalanan na yon, eto na, pumasok na po yung kamatayan. Kaya, ang tao po, eto po yung kamatayan. Nararanasan niya ng lahat. Wala namang exempted dyan. Mayaman, mahirap, marunong, hindi nag-aral, lahat ay nararanasan po yung kamatayang pisikal. Maliwanag na po ba sa atin yan? Sa Biblia po, may dalawang klase ng kamatayan, spiritual death and physical death. Yung physical death, yun po yung pag umalis na ang espiritu sa katawan, humiwalay na espiritu sa katawan, patay yung katawan. Spiritual death, yung tayo po'y mahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Dahil ang kahulugan sa Biblia ng kamatayan, physical man o spiritual, separation o pagkahiwalay. Wala pala sa original na plano ng Diyos nung likhain si Adan na lagyan ng kamatayan ng tao. Kaya lang po nagkaroon ng kamatayan dahil sa kasalanan. Ngayon, ang ating tanong ganito, ano ang nangyayari kapag sumapit na sa tao ang kamatayang pisikal? Nakapokus po tayo sa kamatayang pisikal. Ano ba ang mga nangyayari? Pagka sumapit na, nangyari na, yung kamatayang pisikal na yan, yan ang ating itutuloy next Sunday po, kung loloobin ng Panginoon. Ito po kasi ay series. Ito po ay mahaba-haba pa po ang paksang ito at inaanyayahan ko po
ang ating mga kasama na patuloy pong subaybayan at tutukan itong ating paksang ito. At ito po ay atin din pong ipag-anyaya sa mga kaibigan natin, sa mga kamag-anak natin, para ito man po ay matutunan nila. Magkaroon po sila ng kaalaman tungkol po dito sa tinatawag na kamatayan. Samantala, hanggang dito po muna ang ating pag-aaral ngayong umaga. Salamat po dito po sa narito na 53 na mga nagtiyaga po, nasamahan po ang ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Maalala ko pala yung mga nagre-record sa Apalit, no, sa Brazil. Tuloy-tuloy lang ang inyong pagre-record at sabayan nyo rin ng bukas na isip. Timbang-timbangin ninyo yung mga napapakinggan nyo rito, mga binabasa ko sa Biblia, ikumpara ninyo sa mga tinuturo sa inyo ni Mr. Soriano. Pagpatuloy nyo yung pagsusuri. Mas maniwala kayo kay Apostol Juan kaysa kay Mr. Soriano. Si Apostol Juan, unang Juan 4:1, sinasabihan ng mga kapatid sa iglesia na gawin yung pagsubok sa bawat espiritu. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Si Apostol Juan, ang sulat na yan para sa mga Kristiyano na. Para wag madaya yung mga Kristiyano, susubukin nila yung mga nangangaral. Si Mr. Soriano, ano na ang tinuturo? Yun ikang pagsusuri sa mga hindi pa kapatid sa iglesia yan. Nagpabautismo na kayo dito, ba't nagsusuri pa rin kayo? Dapat tigil na ang pagsusuri. Hinto na yan, sabi ni Mr. Soriano. Hindi ba kayo nakakapag-isip-isip? Ba't ganun na si Mr. Soriano? Inaalisan na kayo ng karapatan, ng kalayaan na suriin. Lalo po yung mga sinasabi ko. Lalo ako, ayaw ni Mr. Soriano na yung mga miyembro niya, mapanood at mapakinggan ako. Samantalang nung araw, hindi naman ganyan si Mr. Soriano. Sabi niya, pakinggan niyo lahat ng mga pastor, ng mga ministro, lahat ng mga religious program, pakinggan ninyo at ako'y mahimbing na matutulog dahil hindi ako insecure. Kampante ang loob ko na hindi madadaya, hindi maliligaw ang mga kapatid nung araw. Nung araw yon, those were the days, my friend, they thought they'll never end. Naalala ko lang, yung mga miyembro ngayon, bawal ng manood, makinig, lalo sa programa ko. Huwag nyo na ikang papansinin si Willie Santiago. Huwag papansinin, pinaparecord nga niya to. Interesado nga si Mr. Soriano sa lahat ng sinasabi ko Kaya nga, para siguradong walang kawala, merong monitoring team sa Apalit, may monitoring team sa Brazil. Tapos, pagbabawalan yung mga miyembro, pero siya pwede. Saka yung mga monitoring team. Ngayon, bago po natin iwan ang ating tapusin ng Bible program, yung mga may sakit, may mga karamdaman, sumabay lamang po sa ating gagawin na commanding prayer. Sa pananampalataya po natin, doon po tayo makakakita, makakaranas ng mga himala, pagpapagaling ng Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Kaya inaanyayahan ko po na magtaas kayo ng inyong mga kamay. Yung isang kamay, ipatong po natin sa parte o bahagi ng katawan natin na nangangailangan po ng kagalingan. Sige po, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusan ang lahat ng mga sakit, karamdaman ay umalis ngayon sa lahat ng nanonood ng Bible program. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, padaluyin at ipagkaloob ang kagalingan, kasiglahan at kalakasan sa lahat ng nanonood ng Bible program. Be healed and be restored
In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Yun pong mga sumabay, na mga sumasampalataya. Balitaan niyo po ako kung ano po ang inyong naranasan nung kayo po ay makisabay po sa ating ginawang commanding prayer. At kung tayo po'y tumanggap ng kagalingan, kung yan naman po'y instant healing or gradual healing, ipagpasalamat po natin yan sa ating Panginoong Hesukristo. Samantala, ako po'y nagpapaalam na dito po sa 50 na nasa ating Facebook Live at gayon din po sa 8 na nasa YouTube Live po natin. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat.